lahat ng grades ko. Okay naman, kaso hindi na ako pinagsama ko sila. Dito lang ako naman talaga. Wala ko parang hindi ko ba naisip yung sarili ko na wala akong masyadong pangarap sa tayo. Kung may pangarap ka, kahit mahirap gagawin mo. Kasi hindi nalaman. Kasi ngayon, dahil sa ginawa mo, maraming mawawala sa'yo. Una yung tiwala ng sponsor, siyempre. Kagaya niya. Medyo mawawala hindi mo magagawa. Ano lang sana natin ginawa mo. Kasi hindi ka wala na. Siguro kung mag-work mo na lang muna ako. Kasi plano ko rin talaga ngayon. Dahil sa ginawa mo, hindi naman natin pwedeng palampasin na penalty siyempre ang ginawa mo. Kahit sasabihin natin, importante tulungan. Yun nga. Hindi pwedeng palagi tayong tutulong at palagi lang natin palalampasin yung pagkakamali ng isang tao kahit kasabihin ng mahal natin. Dahil sa ginawa mo din na yung mga pahinga pa muna ng isang tao na para pag-isip. Siguro yan. Tama ako mga kabayan ko. Kumusta po kayo? Mga kabayan dyan. Mga kabayan ko dyan. Luzon, Visayas, Mindanao. Mga viewers ni Pugong Biyahero, Kalingap Rab, Kuya Bal, Ate Ina, Ate Jack, at viewers ni Kalingap Edu. Mga viewers ko. Lahat ng viewers ng Kalingap at viewers ng Kalingap Edu. Alam ko pong nanonood kayo kay Kalingap Edu. Shout out po sa inyo lahat. Okay? Dito naman po ako. At meron akong bibigyan ako ng comment, reaction doon sa upload video ni Kalingap Edo patungkol sa kanyang scholar. Ito pala si Kalingap Edo, mga viewers ko, ay may mga pinapag-aral din pala ito, may mga scholar din pala. Katulad ni Kalingap Rab, may mga scholar, Pugong Biyahero, Katekram, may mga scholar, mga ganon. Di ba? Nakita naman natin mga pinapag-aral nila ng mga estudyante sa tulong na rin ng mga sponsor. Di ba ganun yun? Minsan walang sponsor, sila rin ang gumagastos. Di ba? Itong mga charity vlogger, mga sabi natin charity vlogger, na katulad ni Kuya Bal, Ate Idna, Ate Jack, Kalingap Rab, Kalingap Edo, Pugong Biyahero, at Katekram. Ito yung may mga scholar Yan, si Papa Dins TV. Kung nanonood kayo kay Papa Dins TV, shout out sa inyo, ng mga viewers. May mga scholar na pinapag-aral. Okay? Ito, bibigyan ko reaction patungkol doon sa isang scholar ni Kalingap Edo, mga viewers ko. Isa sa yung scholar ni Kalingap Edo na binitawan niya na. Nagpaalam na sa kanya, ibig sabihin, nagpaalam na siya, si Kalingap Edo, na hindi na iba-vlog itong isang beneficiary niya na scholar. Kasi nga, doon, sa napad kong video upload, mga viewers ko, ay grabe ang pagkadismaya ni Kalingap Edo. Kasi pagkaramdam niya, niloloko lang siya. Ganon din, kung may sponsor man yun, mga viewers ko, comment lang kayo, kung napanood nyo yun, kung may sponsor man yun, hindi lang si Kalingap Edo niloloko nito, estudyante na to. Pati yung sponsor. So, nakakahiya yun. Di ba? Nakakahiya yun, katulad ni Kalingap Edo. Di siyempre, sa kanya nagtitiwala yung sponsor at ibibigay sa kanya at ibibigay naman doon sa estudyante na kanya beneficiary. Di ba gano'n yan, mga viewers ko? Pero ang ginagawa ng estudyante ay hindi pala pumapasok at hindi nagsabi kay Kalingap Edo at mahigit isang taon na pala hindi pumapasok sa school. Para maniwala si Kalingap Edo na hindi na pumapasok dahil may nakarating sa kanya na sumbong na gano'n, chinik niya doon sa school, doon niya nalaman na talagang itong kanya beneficiary na estudyante, na scholar niya, ay hindi nga nag-aaral. So, sayang. Di ba? Sayang yung pagpaparal. Kaya,
dapat sa mga estudyante, kung makakapanood man kayo, hindi lang dito kay sa mga scholar na pinapag-aral na mga charity vlogger katulad ni Kalingap Edo, Pugong Biyahero, Kalingap Rab, Katekram, Kuya Bal, yan, Papa Dins TV, yan yung mga nakikita ko kasi na may mga scholar, mga viewers ko eh. Yan yung mga nakikita ko na may mga scholar na pinapag-aral. Sa tulong na rin ng sponsor, minsan wala pang sponsor, basta mapapag-aral na kasi kasiyahan nila yun eh. Kaligayahan nila yun na meron sila mga estudyante na napapagtapos sa pamamagitan ng kanilang pagiging charity vlogger. Di ba gano'n yun? Karangalan nila yun eh. Ang isang estudyante, pag napapagtapos mo siya, sa tulong mo, masaya ang puso mo nun. Nakapag-graduate siya dahil sa iyo. Di ba? Kaya ang ginagawa ng mga sponsor, sa tuwa naman nila, hindi lang yung charity vlogger ang nagbibigay ng tulong para magpaaral. Maging sila ng mga sponsor, nagbibigay sila ng tulong sa mga tao, sa mga estudyante na gusto mag-aral at ipinadadaan nga sa charity vlogger kasi sila yung nasa field. Di ba? Sila nakakaalam kung sino mga estudyante ang pwede pa pag-aralin at may pangarap na makapagtapos sa pag-aaral, doon nila pinadadaan yung kailang tulong, pagmamahal para sa mga scholar. Kung sino ang gusto nila papag-aralin na may mga pangarap sa buhay. So, gano'n ang mga sponsor. Di ba gano'n yun? Halimbawa, ako sponsor ako, di ba? Mayroon ako nagustuhan sa isang charity vlogger na pinapag-aral. Sobrang tuwa ko, tutulungan ko yung charity vlogger na yun. Magpapadala ako ng tulong, tuition fee, baon, sa pang-araw-araw. Di ba? Gano'n yun eh. Para matupad yung kanyang pangarap, makapagtapos siya ng pag-aaral. Para kapag tapos naman yan, isa na ako sa matutuwa. Bakit? Nakatulong ako sa kanya. Di ba? Nakatulong ako sa kanya at napapagtapos ko siya sa tulong ng charity vlogger at ako ay natupad yung kanyang pangarap. Di ba? Ganun yung mga viewers ko. Ang sarap na sa pakiramdam nun. Ito, gumawa ko ng video clip doon sa upload video ni Kalingap Edo. Talagang grabe pagkadismaya niya. Mapapansin malungkot siya. Mga viewers ko, malungkot si Kalingap Edo kasi pakiramdam niya, niloloko siya nitong kanyang beneficiary na scholar at hindi nagsabi kaagad. Hindi nagsabi kaagad sa kanya. Kaya bigay siya ng tulong para sa tuition fee, allowance, nga naman kasi pinag-aaral nga naman, yun pala yung pinag-aaral. Di ba? Dinadismay yung tao. Ito, panoorin natin mga viewers ko. Kumuha ako ng video clip, panoorin natin. Kayo nang humusga ako, anong masabi ninyo? Dito sa isang estudyante, di ba? At kay Kalingap Edo, kawawa naman bilang isang tumutulong lang naman, kung may sponsor pa to, kawawa rin yung sponsor tumutulong, di ba? Niloloko lang pala nitong estudyante na to. Ito, panoorin natin mga viewers ko. Pakisubscribe lang po sa aking YouTube channel. Baka meron pang hindi na nakapag-subscribe dyan, na nanonood sa akin, lalo-lalo kung mga viewers ko ni Pugong Biyahero, Kalingap Edo, Kalingap Rab, Kuya Bal, at Edna. Subscribe lang po kayo. Please lang. Maglalambing lang po ako. Ito, panoorin natin. May nakapagsunod sa akin itong nakaraan. Pagkatapos natin may upload yung video ng nakaraan. Pinakatas yung grades. Isa yung pinagsabi sa akin. Hindi daw totoo yung grades ko. Una, ang sabi sa akin ay sobrang kinay. Piniterma ko rin. Nagpunta ako sa registrar. Nakita ko daw ang mga grades niya. Grades niya. Early graduate daw. Kasi yun nga, sabi ko, gusto ko mag-prepare sa lahat. Kasi ayoko naman mamalabas na basta sa mga sponsor na ako. Basta magsalita yan. Kasi syempre ako, nagtiwala ako sa inyo. Bilang mga tinutulungan niyo. Mas kayo ang pinagtitiwala ko kaysa sa ibang tao. Kaya
ako mismo ang sigurado. Yun nga, ang nakita ko sa registrar, first year pa lang, hindi mo na pala tinuloy. Sabi ko nga pala ito, sige ko lang ako At medyo yun nga, hindi nakakalungkot dahil parang parang medyo, hindi nga, hindi parang paglaro at parang gano'n dito at bilang tumutulong na nalaman ko na gano'n. Bakit di ka nagsabi sa akin kung Totally, first year pa lang, may ano ka, tumarang sa pag-ibig. Yun yung iba kasi talaga dito parang ayoko na sana naman talaga sa mga sinutukoy kasi nahihiya ako at sinutulungan mo ako. Kasi gusto nga rin sa mga mag-school at nahihiya ako. Iba talaga pwede mag-shoot na lang. Kasi yung Nakita mo yung lahat ng simula first year. first year lang po may grade siya kasi itong nakarang parang first year wala siyang grades at di po siya na-deliver. Kaya mga binibigay na lang ni Kuya, binibigay ko na lang baga sa inyo mga siyempre nakakaya din ako kasi din naman. Saka, hindi mo nakakaya kasi tinutulungan lang din naman. Isa na sabi ko, Nahihiya nga ako. Nahihiya ako kasi kahit kami din pa, tinatanong din po namin sa Tinay simula sa Salcedo pa lang. Di po kami nagkulang kay Tinay magsabi ka kung ano. Sinabi ko pa nga po sa kanya kung nag-aaral ka pa ba kasi di na nga po namin nakita ng mag-ano. Sabi niya, oo, sabi niya kahit pumunta pa lang po ako sa school, di po pwedeng student ay. Kaya di naman po ako nangialam kasi may tiwala man po ako. Tsaka kami tatlo naman yung bago po magkakasama. So may tiwala po ako sa kanya. Actually, nasabi din mo si Larry sa akin na parang medyo hindi sila napasok. Pero sa sabi nga, pag tinatanong ko si Kuya, parang okay lang eh. Tapos may pinapakita ko na ayaw nito, tapos napasok, minsan. Tapos sila 3 grades pa. Parang kasi naman, tapos hindi na akong pinagsama ko sila. Dito lang ako dito talaga. Wala ko parang hindi ko ba naisipin kasi wala akong masyadong pangarap sa tayo. Kung may pangarap ka, kahit mahirap gagawin mo. Kasi kasi ngayon, dahil sa ginawa mo, maraming mawawala sa'yo. Una yung tiwala ng sponsor, siyempre. Kaya niya, mawawala yung ano lang sa namin tinawag ko. Kasi hindi ka wala na. siguro kung mag-work muna na lang muna ako. Kasi plano ko rin talaga ngayon. Dahil sa ginawa mo, hindi naman natin pwedeng palampas yung penalty siyempre ang ginawa mo. Kaya pasabihin natin, importante tulungan. Yun nga. Hindi pwedeng palagi tayong tutulong. At palagi lang natin palalampasin yung pagkakamali ng isang tao kahit kasalitang mahal natin. Dahil sa ginawa mo din na pahinga pa muna ng isang tao na para pag-isipang mabuti ang ginawa mo. Ano yan? Hindi kayo mag-tweet mo. Hindi sa laga po nagsakit. Nakakaya hindi ko talaga kasi hindi ko talaga. Gusto ko talaga mag-aral sa doktor na sa kwento. Basta tinakli ko talaga kaya. Sinabi ko, mag-burst ako ko hindi talaga. So, ayun. Di ba mga viewers ko? Kayo na umusga. Ano masasabi nyo? Comment lang kayo ha. Kung ano masasabi nyo dito sa aking comment, reaction sa video sa mga hinahangang ko charity vlogger katulad ni Pugong Biyahero, Kalingap Rab, Kuya Bal, Atin at Kalingap Edo. Ito mga viewers ko, hindi lang kasi si Pugong Biyahero ang aking re-reaksyonan. Lahat ng mga charity vlogger na mga ganda yung ginagawa at tumutulong sa mga kababayan natin bilang nag-chat, tumutulong o masabi natin charity, di ba? Sa mga beneficiary nila, ay pinanonood ko yan.
At nagre-reaction ako pag nakita kong maganda yung yung pagtulong nila at lalo na magre-reaction ako kung yung tinutulungan nila ay hindi mismo yung sarili nila o yung pamilya nila ay hindi tinutulungan. Di ba ganun yan mga viewers ko? Dito nakita natin, napanood natin. Ako man na nanonood mga viewers ko. Bilang viewers ni Kalingap Edo, supporter ng Kalingap at viewers sa Kalingap Edo. Di ba? Lalo sa Beyonce, Love Team. Alam niyo naman, ka-love team to na si Beyonce, di ba? Nalungkot ako. Kawawa naman si Kalingap Edo. Ang akala niya kanyang estudyante ay nag-aaral, yun naman pala hindi. Yung kanyang scholar na yun. Kaya nakakahiya. Sabi ni Kalingap Edo, nakakahiya sa aking sponsor kung may sponsor man. Kung tama ba, kung pagkakarinig ko mga viewers ko, kung may sponsor man yun, ay nakakahiya. Lalo kung walang inaabot pang sponsor, siyempre aabonuhan mo na ni Kalingap Edo yun. Galing sa kanya, kinikita dito sa YouTube. Kasi ganun ang pagtulong ng viewers ko, pag tumulong ka talaga. Ibibigay mo talaga yung nararapat ayon sa iyong kakayahan. Di ba ganun yun? Ganun pagtulong eh. Ibibigay mo sa kanya ang lahat ayon sa iyong kakayanan. Di ba ganun yun? Makatulong ka lang sa tao. Lalo-lalo kung ang bata ay nangangarang pag-aaral, magsisikap ka rin bilang tumutulong sa kanya, sisikapin mo rin na mapabuti, tuloy-tuloy ang pagtulong para mapabuti ang kanyang pag-aaral. Di ba ganun yun? Para di masayang. Kasi kaligayahan ng isang bata, napakatapos siya ng pag-aaral, mas lalong kaligayahan ng tumutulong pag ang kanyang scholar ay nakapagtapos. Di ba ganun yun mga viewers ko? Napakasarap sa pakiramdam nun. Kaya yung decision ni Kalingap Edo dito mga viewers ko, ang comment ko lang dito, reaction. Tama yung kanya ginawa na stop na muna. Pag-isipan mo ng estudyante, ng kanyang scholar, kung anong nararapat sa sarili niya. Kasi, ano yung mga viewers ko, napaka-importante sa tao yung pagkatiwalaan ka. Napaka-importante. Di baling wala kang, as in wala ka. Basta pinagkakatiwalaan ka. Napaka-importante sa tao yan. Kasi pag walang tiwala siyang tao, wala na. Maaring tulungan ka niya pero hanggang doon lang. Ang tiwala kasi, napaka-importante sa tao yan. Kaya ingatan talaga mabuti yung tiwala. Kasi pag ang tiwala nawala na sa iyo, hindi ka na pinagkakatiwalaan, lahat ng kabutihang ginawa mo, sira lahat yun. Di ba ganun yan mga viewers ko? Isa lang pagkakamali mo sa lahat ng kabutihan, million times na ginawa mo kabutihan, pag once na nagkamali ka, lalo-lalo yung tiwala, wash out na ng kabutihan. Ganon ang tiwala kasi. Napaka-importante sa tao yung pagkakatiwalaan. Kahit anong hirap ng buhay, magtiis ka. Magtiis ka. Kahit anong hirap ng buhay. Huwag lang mawala yung tiwala sa iyo ng tao na nagtitiwala sa iyo. Di ba ganun yun? Katulad ni Kalingap Edo, dismaya siya sa kanyang scholar. Nawala ng tiwala. Di ba? Kaya tama lang yung ginawa niya na stop niya muna yung pagtulong dito sa isang scholar. Kalimutan ko pangalan. Tama ba mga viewers? Comment lang kayo ako tama yung pangalan ha. Tinay ba? Tinay ang pangalan ng scholar niya. So sayang. Pag-isipan na kaya masasabi natin, alam ko, binabitiwan na ito ni Kalingap Edo. Magsisisi ito Magsisisi ito sa ginawa. Yung mga klase niya, pagtapos ng pag-aaral, siya hindi. Pagdating ng araw, sa ngayon, di pa niya mararamdaman yan. Pero pagdating ng araw, magsisisi. Lalo-lalo kanya mga kaklase nung college ay nakapag-graduate, tapos na, at mga professional na, tapos siya hindi. Mararamdaman niya yung ngayon yun. Pagdating ng araw, sasabihin sana, noon, may nagpapaaral sa akin. Pinagbuti ko sana, di sana katulad din nila ako ngayon, professional na rin. Di ba ganun yun? Kaya napaka-importante talaga. Sinayang lang itong batang ito
Yung pagkakataon na minsan lang dumating sa buhay, ang pagkakataon, sinayang niya. Sabi nga ni Kalinga Pido, di bali kung may pangarap ka sa buhay, kahit anong hirap, titiisin mo, maabot mo lang pangarap mo. Tama naman yan eh. Di ba? Kahit anong hirap, pagdaanan mo sa buhay, kung kakayanin mo rin lang, at may pangarap ka sa buhay, sisikapin mong makapagtapos ka ng pag-aaral mo. Lalo-lalo may tumutulong sa'yo. Napakaswerte nitong mga batang ito. Kaya yung mga scholar, ito eh, in general na to, sa mga tinutulungan ng mga charity vlogger, lalo kung pinapag-aral sila ng kailangan ng mga ng mga vlogger, di ba? Kung kahit di vlogger, yung mga sponsor, nag-i-sponsor sa kanila, kung mga scholar man kayo, pagsikapan yung pag-aral mabuti. At kahit yung mga magulang nyo nagpaparal sa inyo, hanggat pagkaya lang ng magulang nyo papag-aralin kayo, pagsikapan nyo kasi minsan lang yan dumating sa buhay ninyo. Hanggat may kakayahan pa sila mapapag-aral kayo, mag-aral kayo mabuti. Hindi yung bubulak-bulang. Di ba? Ang namalungkot pa doon, mga viewers ko, napan ko doon, kasi hindi ko masyadong, kumuha ako ng video clip eh. Napan ko doon sa nanay niya, nagbibigay ako, nangungutang ako para sa baon mo. Siguro, pag hindi dumarating pa yung allowance si Kalinga Edo na binibigay, ang ginagawa ng nanay, gumagawa ng remedyo para may baon nga naman yung kanyang anak na estudyante. Yun naman pala, nag-aaral. Di ba? Nakakahiya yun. Hindi ka ba naawa sa magulang mo? Di ba? Kaawa naman, nangungutang siya para lang mayroon ka pang baon. Tapos di ka pala nag-aaral. So sayang, di ba? Sayang. So yun lang sa akin mga viewers ko. Salamat at sa panonood nyo sa akin, dito sa reaction sa video, katulad dito sa reaction ako kay Kalingap Edo sa kanyang estudyante na scholar na hindi pala nag-aaral. At last na napagbablog sa kanya ni Kalingap Edo. Siyempre, busy rin si Kalingap Edo sa ibang mga tutulungan niyang beneficiary niya, hindi niya masyado natutukan itong estudyante. Yung tiwala naman siya, kasi yung tiwala nga, mga viewers, yung tiwala, napaka-importante talaga. Yung pala, yung pinagkakatiwalaan niya na yun, na estudyante niya, nakala niya nag-aaral, yung pala, hindi nag-aaral. Mahigit 1 taon na pala. Di 1 taon, mahigit 1 taon na pala niloloko si Kalingap Edo. Tanggap lang siya ng allowance dahil akala ni Kalingap Edo nag-aaral. Kasi naman lang mga tatlo, dalawang padala pa lang sana, sinabi niya na Kalingap Edo, sir, baka po pwede, wag niyo na akong padala. Bakit? Hindi na po pumapasok sa school. Nakakahiya po sa inyo. Di ba? Hindi sasabihin, nahihiya lang ako. Hindi ko masabi-sabi, nahihiya. Tanggap ng allowance, di ka ba nahihiya nun? Di ba? Ganun yan. Sa bagay, sabi nga, nobody's perfect. Hindi man tayo perfecto, pero ang pagkakamali, tama lang natanggapin niya yung consequence. Di ba ganun yan? Ang consequence, hindi na sa pagkakatiwala ni Kalingap Edo at stop ng pagpapaaral sa kanya o pag-sponsor sa kanya. Ngayon, kung gusto niya mag-aral, bahala na siya sa buhay niya. Magtrabaho siya para papag-aralin niya kayong sarili. Pwede pa naman Hindi pa naman huli ang lahat. Di ba ganun yan mga viewers ko? Okay, yan lang po. Salamat po sa inyo sa panonood niyo at paalala ko lang ulit mga viewers ko. Baka may nanonood sa akin na mga viewers si Kalingap Edo, lalo kung mga supporter kayo ng Beyonce Love Team, ng Age Love Team, subscribe lang po kayo, like, share, and comment. Okay? Comment lang kayo. Lahat po ng comment niyo ay babasahin ko po at nagre-respond po ako. At napaka-importante, mag-like po kayo at no skip ad. Okay? Subscribe lang po kayo. Subscribe po. Pakiusap lang po. Maglalambing lang po ako. Okay? Yan lang po. Bye. Ingat po tayo lagi. Pagpalain po tayo ng pumikapal. Shout out sa mga hinahangan ko charity vlogger, Pugong Bihero, Kalingap Rab, Kuya Bal, atid na, Kalingap Edo, Katikram, Kabisnes, Papa Dins TV. Okay? Yan lang po. Bye. Beans TV. Shout out ulit kay Beans TV. Suportahan po natin si Beans TV. Shout out sa inyo at sa iyong team. Bye. Ingat po tayo lagi. Pagpalain po tayo ng pumikapal.